Hello guys, hello Capricorn. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Ito ay general weekly tarot reading para sa lahat ng Capricorn. So, kunin nyo lang yung energy na resonated sa inyo. Okay, so meron kang first two cards dito, Sedna and Dena. So, infinite supply, Capricorn. So, doon sa mga Capricorn na dumaan sa scarcity, financial scarcity, etong linggong ito ay eto yung simula ng prosperity na abundance sa buhay nyo or yung pagiging abundant. So, dito sinasabi na may darating sa'yo sa linggong ito. It's infinite, unlimited supply from the universe, from God. And wag kang masyadong mag-alala dahil lahat ng kailangan mo ay ipoprovide sa'yo ngayon at bukas. High Priestess Dana, dito sinasabi, so since may blessings kang matatanggap, sinasabi sa'yo dito na you have divine knowledge then para makatulong sa mga tao. So, if ikaw yung may kakayahan ngayon na mag-share ng blessings mo, gamitin mo tong pagkakataon na to na makapag-share. Pero kung ikaw naman yung may kailangan, so huwag kang mag-hesitate na humingi ng tulong sa mga tao sa paligid mo. Okay, Capricorn. Okay, authority, number 4, empowerment, and rest and rejuvenate. So, nakikita ko may Capricorn dito na sobrang workaholic, 'di ba? Parang kulang sila sa pahinga. So, yung ginagawa nila sa ngayon is abala sila sa ginagawa nilang trabaho, pag-aaral, negosyo, or kung ano man tong focus na meron sila, yung priority nila sa ngayon. And parang nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, like yung taking care of yourself, yung kailangan mo mismo sa sarili mo, like love, or yung relationship mo, napapabayaan mo na yung health mo, yung physical body, siguro yung literal pagligo, parang tamad maligo, yung iba yung health nyo pinapabayaan, sobrang pagkain ng mga unhealthy, sobrang habits na, unhealthy habits na hindi na maganda, unhealthy kasi, di ba? So, sinasabi dyan sa'yo na kailangan mong balansehin, kasi force balance, so sinasabi na kailangan ng balanse. Walang masama sa pagiging workaholic, walang masama sa pag-aim ng prosperity and abundance, but make sure na mayroon kang time para sa sarili mo, or may time ka para alagaan ng sarili mo, okay? So, King of Wands, and then the Sun, okay? Next is Two of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, meron kang iniisip na pwedeng party. So, meron sa inyo ditong gustong mag-create or magsimula ng negosyo or kahit na anong klase ng pagtatrabaho, parang ganun. So, any source ng income. Or yung iba sa inyo dyan, meron kayong pinaplano or minamanifest na business or yung abundant energy, di ba? Pera, lump sum, ganyan-ganito. And medyo hindi kayo makapag-decide. So, kung business yan, siguro marami kayong gustong simulan, marami kayong gustong napupusuan or napupusuan kang business na i-open. If work naman, company siya, so nahihirapan ka kung ano ba, sino ba dito yung, ano ba yung company na papasukin mo. So, sinasabi siya ng barahan na ang focus mo ngayon is yung matanggap mo or mahawakan mo yung limpak-limpak na salapi. So, parang if confused ka sa decision making mo, yun yung una mong parang motivation is papasok ako dito sa negosyo na to or dito sa trabahong to dahil gusto ko ng mataas na sweldo, gusto ko makaipon and makapagpatayo ng bahay, makabayad sa mga utang, makapundar, and gusto kong maging masaya, gusto kong maging financially stable na individual. Parang ganun. Okay, so, Queen of Swords and then Six of Cups. So, yung iba din sa inyo dito, meron kayong mga pagbabalik sa mga nakaraan nyo. So, ibig sabihin, meron kayong i-reminisce na mga pangyayari sa buhay nyo. Like, mga family events na masasaya or posibleng yung mga hindi magaganda. And, sinasabi sa'yo dito ng barahan na kailangan mo nang palayain yung sarili mo sa nakaraan. So,
hindi ko alam kung ano yung focus mo na to sa past. It's either past love or past relationship or past work or business. Yung business mo na ginawa dati, yung company na pinasukan mo, yung work na pinasukan mo, yung bansang pinuntahan mo, hindi ka makamove on. So, sinasabi dyan sa'yo na palayain mo yung sarili mo. Kasi, ang importante is dapat, kung ano yung pinuntahan mo, iti-treasure mo siya sa puso mo. Pero, kailangan na makamove on ka. Okay? Kasi, marami pa na parating sa'yo. So, baka hindi mo masyadong mapansin yung mga paparating pa kasi masyado kang nakafocus sa nakaraan. Okay? So, Ace of Cups, nakikita ko siya dito sa usaping pera, sobrang kang happy, sobrang contented ka. Kasi pwedeng may mga financial problems kayo, troubles na ma-overcome nyo sa linggong ito. Physical health problem, ganun din. Relationship, so marami kayong ma-overcome na problema. And Page of Wands, meron ditong emotional fulfillment na incoming. So marami kang good news na matatanggap galing sa kapamilya, galing sa mga maliliit na bata. So pwedeng isang teacher, or isa kang pediatrician, or pwedeng involved ka sa community na involve yung mga bata. Okay? So, nakikita natin dito. So, overall, sinasabi sa'yo na nangangailangan ka talaga ng balance, lalo na sa relationship mo. Okay? Kasi, posibleng napapabayaan mo na yung relationship mo, yung family mo, na meron nang nagtatampo sa'yo, or meron nang yung asawa mo, yung boyfriend, girlfriend, medyo hindi na sila masaya sa kung ano yung ginagawa mo dahil ang focus mo is trabaho, business, or parang ganito. Ang Page of Swords natin, it's future news. So, may mga future happenings na mangyayari sa susunod pa to na pwedeng involved sa relationship mo or pwedeng tungkol sa money. So, ngayon pa lang, yun nga, ihanda mo yung sarili mo kasi maraming darating sa'yo. So, kung mag-focus ka sa past mo, pwedeng ma-overwhelm ka and hindi mo mapansin yung present situation or yung present blessings na ibinibigay sa'yo ng universe. So, travel. Possible dito yung travel, relocation, movement, may progreso, may transformation, may lilipat ng bahay, lilipat ng company, lilipat ng bansa, may magbabago ng team, okay? It's either collaboration, partnership, so maraming possible na pagbabagong magaganap, marami ding magsisimula. So, like for example, may mga relationship na pwedeng magsimula, may mga relationship na babalik sa'yo, merong mga relationship na makikilala ka pa lang. So, maraming magta-transform yung sarili mo, yung buhay mo, lalo na sa 2025 na parang hindi mo nakilala siya. So, yung 2025, mag-expect ka na may blessing kang matatanggap, maliit man or malaki. Pero nakikita natin may fulfillment and achievement ka na matatanggap sa 2025. Okay, so thank you guys for watching and see you again. Bye!